Isang taon ng preparasyon ng mga gumaganap at nasa likod ng Via Crucis. Hindi biro ang pag-iensayo sa pinakamalaking pagtatanghal sa Kutod tuwing Kwaresma. Sa bahay po nun. Patihin ka na akong Jesus. Okay. 5, 4, 3, 2, 1. Taong 1955, sinimula ng pamilya Navarro ang pagtatanghal at pagbuo ng script ng Via Crucis, kung saan isinasadula ang mga huling sandali ni Kristo bago ipako sa krus. Wala pa raw aktual na pakuan noon hanggang sa dumating sa kanila ang dayo na si Artemio Añosa, tubong barangay Sampaloc, Apalit, Pampanga. Na ang sabi niya, magpapapako siya sa krus na totoo. Kaya magmula noon, pinapako na si Artemio Añosa. Siguro mga 7 up to 8 years siyang nagpapapako. Hanggang sa dumami ng dumami. Pero isang palabas lang ang Via Crucis. Kaya sumusunod ang lahat sa nilalaman ng script na isinulat mismo ng lolo ni Alan na siyang nagsisilbing direktor ngayon nito. Kasi yung kuryente noon hanggang doon sa chapel lang nung Kutod. Ngayon, walang ibang mapaglibangan yung mga tao, kaya naisipan niyang gumawa ng ganitong script para sa mahal na araw. Crucis o Pasyon y Muerte. Hawak pa ni Alan ang original na script na magpahanggang ngayon ay sinusunod ng mga aktor. Sa tagal ng panahon, kumupas na ang mga bahid ng dugo at letra sa papel. Pero masama ang loob ng ilang mga matatanda sa kinahinatnan at kalakaran ngayon ng Via Crucis. Unti-unti na raw nawawala ang tunay na diwa ng Via Crucis kumpara noon. Anong nararamdaman niyo ho ngayon na gano'n na nabago? Masama ang aking pakiramdam. Bakit ho? Bakit masama? Yung nakikita ko ang pag ginanon nila ito, noon, solemn, no? Okay. Tahimik, talagang makita mo. Umiyak pa yung matatanda noon sa amin, ah. Eh ngayon? Ngayon, tumatawa sila, tinatawanan yung mga, nag-iba. Bukod sa nawawala na ang tunay na kahulugan ng pagpepenitensya, ang crucis nagiging circus paminsan. Dahil na rin sa samot-saring nagaganap na walang kinalaman sa mahal na araw. Maraming kumikita. Yun, oo. Ayun ang naano ko, no? Unang-una sa Borillos. Yung Borillos? Yung 25 parang souvenir. O, 25 yun. Maraming gumagawa dyan. Bago dumating mahal na araw, nakadisplay sa daan yan. Pinagbibili, 50 pesos. Pero kung foreignerong bibili, Mas mahal. 200. Alam mo na mga Pilipino eh. Eh yung parking Hindi lang. naman nagbibigay. Yung parking, di ba? Yung parking lang. May 15 pesos. Ginawang parang negosyo ang mahal na araw. Pagkatapos, yung mga nagbibideo, yung kumikita yan, pinalalabas sa ibang bansa. Ang asawa ni Caro Ben na si Aling Juanita, aminado namang malaking biyaya rin ang kanilang natatanggap mula sa mga banyaga tuwing sasapit ang mahal na araw. Yung iba kasi, yung pumupunta dito, binibigyan siya ng mga, yung isang foreigner na pumunta sa amin na tumira. Tumira siya ng mahigit isang linggo sa amin. Gusto niya, ibili niya ng sahig. Dahil walang sahig, sabi namin hindi. Eh, ngayon, o sige, kasi ako araw-araw namamalengke, nagtitinda ako noon. Ibili kita ng wheeler, yung imbes na ibabayad mo dun sa wheeler, itabi mo, yun na lang ang ibili mo ng sahig, sabi nung tumira sa amin. O yun, binili niya kami ng wheeler. Tapos nung umalis siya, binigyan pa sila ng pera. Libo-libo talaga, ha? Ang biyayang ito marahil ang isa sa mga dahilan kung bakit pinag-aagawan ng krus ni Kristo sa Via Crucis. Nararamdaman mo ba na ayaw ibigay sa'yo ng mga kasama mo? Ewan ko ba, ba't ayaw nyo pa ibigay? Tingin mo bakit?
Kaya kung ang pakiramdam ko tungkol sa pera ko siguro. May pera ba dyan sa pagpapako sa krus? Ay, meron. Bakit? Ano? Dahil yung yung mga turistang dumadating doon, pagka pinapako siya, may inaabutan siya. Lalo na pagka in-interview siya ng mga Amerikano. May inaano siya ng talent eh. Yung kasunod niya, ang dapat na ipalin natin. Kasi siya, sabi niya, pag siyang namasan na ng cross, may manager na siya. Hindi mo siya makakausap, siyempre, nang walang perang involved dyan. Ngayon nga, ini-interview pa nga lang siya nung ibang istasyon. Ayun, pera na kaagad. Sila mismo na nakita namin. Kung pakikinggan ng bawat panig, tila ba umiikot ang usapan sa salapi kontra tradisyon. Ito na nga kaya ang nakaambang panganib na sisira sa isang nakagisnang pamamanata ng mga taga-Kutod. Oh, pwede ka nang